He was so particular that the children of Israel should cherish habits of cleanliness, will not sanction any impurity in the homes of his people today. Unclean, neglected corners in the house will tend to make impure, neglected corners in the soul. Find out more about God's preference on cleanliness here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Day of Rest, mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. And once again, welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Joining with us today is Pastor Elmer Pagunsan. Yes. Maayong adlaw ipapahulay og kang Pastor Norberto Pamisa. Yes, Maayong salamat. adlaw. Og makig-uban ka nato ni ining adlaw ang atong mga main host, mga kapaglaom, to give us the updates ato ang praise reports ato makauban unya si kapaglaom Lily Don, and to read the batch 2 alang sa ato ang prayer request na as si kapaglaom Mine. Sa batch 3 sa ato ang prayer request we have kapaglaom Renan, og sa atong batch 4 we have kapaglaom Kevin. So ubay-ubay ang ato ang makauban today. Yes, kapaglaom Giselle, and we are glad to have Pastor Norberto Pamisa with us. And today, welcome Pastor Pamisa. Daghang salamat, Pastor o Giselle. Mapasalamaton usab ako sa atong Dios ni ining panalangin nga iyang gihatag nga makahimo kita paghatod sa iyang gugma ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi sa pagampo. But before kita magpadayon sa pagbasa sa atong praise reports, prayer requests, o sa atong maanindot nga suhito ni ining kabuntagon, mga kaigsuonan, mag-ampo usa kita. Let us pray. Our Father God, we thank you for the gift of life today. And above all, we thank you for the gift of the Sabbath. We are happy, loving Father, that every Sabbath you remind us always Yes, that we are your sons and daughters, and you are God who gives and guides us always, so that we will be protected from harms and dangers, even today's crisis. We are happy, loving Father, that you have blessed our fellow Christians who are listening in their homes, in their gadgets, in many media platforms. We pray, Lord, that you will protect them as well, not only in their physical health, but above all in their spiritual healing. Thank you so much for hearing our humble request, because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Again, maayong adlaw din ha kaninyo mga kapaglaom, maayong adlaw ipapahulay sa ato ang mga friends ng mga Seventh-day Adventist o mga kapaglaom, amo kamong gimbitahan kung kamo nagtan-aw sa inyohang mga local antenna channel 25 dinhi sa Cebu, o kung asa man maabot kini atong programa, maayong adlaw din kaninyo og kaninyo nagatanaw sa ato ang national television via GSAT channel 37, maayong adlaw og kaninyo pod nga dunay access sa inyohang Facebook, no? Just search Let's Pray Pilipinas, og ayaw kalimot mga kapaglaom to share sa ato nga episode karon aron the same blessing kung unsa man atong nadawatan, madawatan pod sa atong mga higala. And also, we welcome our regular viewers as well as those who have tuned in for the first time. Labihan na diha sa Mianay Amaga, Kapis, si Tay Sarding, Danay Nina, Di Pedro, kauban sa dito sa Ibahay, Aklan. Naatay mga viewers dito. Si Ruth Alvarez, ag Joseph Agapito, and children. Thank you. Nagasunod kamo ni ining atong program. Yes, Pastor, og mga kapaglaom, kung naaman mo yung mga pagampo, request ba sa pagampo na dili ninyo gusto ipahibaylo sa kadaghanan, pwede ninyo butangan og confidential. Yes. Og ato sad gihapon kana nga pagadadon sa pagampo off air.
That's right. So mga kapaglaom, mamahimo na kamong mo send sa inyo ang mga prayer requests or praise reports, no? Kung doon ay mga pag-ampo nga tubag sa atong Ginoo. Doon natin mga hotline numbers nga makita sa inyo ang TV screens, mga kapaglaom. Pwede ka mo chat yung kamo nagamit sa inyo nga FB Live, no? Alang sa pagsugod sa ato ang prayer requests o praise reports, atong makauban si kapaglaom Lilidon, alang sa pagbasa o paghatag ka nato sa mga pag-ampo nga natubag gayod. Kapaglaom Lilidon? Happy Sabbath, kapaglaom Lilidon. Yes, happy Sabbath. We have another batch of praise reports. First off, gikan ni Alin Bahinsing of Bohol. Itong March 21, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para kay Nelson Bahinsing nga unta maayo ra ang iyang ubo. And then, April 21, 2020, nagpasalamat siya sa inyong tabang pag-ampo kay si Nelson kay total ayo na gyud sa iyang sakit. Amen. Praise God. Praise God. Next is from Nene Alvarez of Palimbang, Sultan Kudarat. Katong April 11, 2020, nagpatabang siya pag-ampo kay na-quarantine sila tungod sa ilang biyahe o i-test sila para sa COVID nga unta negative lang ang result. And then pagka-April 20, 2020, nagpasalamat siya sa atong Ginoo ug sa inyong tabang ug pag-ampo para kanila ug sa ilang tibok nga pamilya kay nahuman gyud sila sa ilang 14 days na pag-quarantine ug okay ra ang result. Negative ra sila. Amen. Next is from Benicia M. Rebeliza of Tandag, Surigao. Katong April 16, 2020, nagpatabang siya pag-ampo sa ilang financial problem caused by big hospital bills nga dapat maipon gayud nila karong adlaw aron makagawas na ilang pasyente sa hospital. And then, pagka-April 18, 2020, nagpasalamat siya sa inyong tabang ug pag-ampo kay nakagawas na sa hospital ang ilang pasyente o natupag sa Ginoo ang ilang financial obligation. Amen. Lastly is from Marilyn Santillan of Matalam, North Cotabato. Pag-April 11, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para sa iyang pag-umangkon nga si Clarence Jake Bahakan nga magpadayon ang recovery niya. And then, pagka-April 18, 2020, nagpasalamat siya kay nakagawas na sa hospital o sa ICU ang iyang pag-umangkon. Praise God sa kaning mga praise reports and mga kapaglaom. Keep sending your prayer requests and your praise reports. This has been your kapaglaom Lilidon Law of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. Amen. See you next time, mga kapaglaom, for more answered prayers. Wow, thank you kapaglaom Lilidon. Mga kapaglaom, gisend ka mga praise reports via mobile, no? Kung kamo po doon ay mga pag-ampo nga natubag, pwede kaayo ninyo may pahibalon o isend ninyo via mobile o via chat, mga kapaglaom. Daghan kayong salamat yung kapaglaom Lidon aron sa pagsugod, no, mga prayer partners atong andamon ang atong mga ballpen ug ang atong mga notebook aron ma-take note nato ang atong mga prayer request karong adlaw. Ato ang pagasugdan gikan kini sa atong sender si 8404, mga kapaglaom. Nagpaampo siya alang sa iyang nga sister nga si Grace Matbagon, no? Ang iyang pangalan. Nagpa-apply siya tungod kay naa ka ni struggle sa iyang nga kidney, no? So naa siya kidney failures, mga kapaglaom, atong i-include si kapaglaom Grace. And also sending prayer requests alang kang Brother Jaime, no, sa Kupayo, gikan pa ni sa Binuangan, Misamis Oriental, mga kapaglaom. Ato siyang appeal sa pag-ampo alang sa iyang complete nga recovery tungod kay duna kini ginahambing nga stroke, no? So atong i-include sa ato ang mga prayers. Ingon man si kapaglaom Jezebel, no, nang hangyo gayud siya nga ato siyang i-appeal tungod duna siya bukol sa iyang nga breast ug naoperahan pud siya sa iyang nga brain tumor, mga kapaglaom.
nagpaapil siya og pag-ampo no nga atong ipadayon ang ato ang pag-ampo alang kang kapaglaom Jezebel alang sa iyang complete healing and complete recovery. Og alang pod kang Nympha Antiligando. Nagpaapil siya pag-ampo sa iyahang mga wala man gi-include sa iyahang mga prayer requests but rest assured ba kapag ato ni sing apil no sa ato mga pag-ampo yes. gikan pa ni sa Parañaque City o gikan pud sa ato ang sender si 3943 mga kapaglaom nagpaapil sa pag-ampo no alang sa iyahang pamilya ug ingon man kang Jerry Biting usa ka frontliner din sa Kuwait mga kapaglaom nagpositive pud ni siya sa mga COVID og si Ruben Abacus nga naoperahan dunay tubig ang iyahang lungs. So atong i-appeal gayud sa ato ang mga pag-ampo karong adlaw. Ingon man sa atong sender nga si 0191 mga kapaglaom nagpaapil sa pag-ampo alang sa safety sa ilahang family. Alang sa atong batch 1 sa atong mga prayer request mga kapaglaom, we have Pastor Pagunsan to pray with us. Okay, with pleasure. Mag-aampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitaasaan sa mga langit. Nining kabuntagon amo gi pasalamatan ang imong dakong gugma nga gi pasagahay sa matag usa sa amo. Pasalamat kami Ginoo nga ikaw ang Ginoo nga kanunay nagapaminaw sa amo mga yungungo o sa amo mga kinahanglanon adlaw-adlaw. Labihan na kining amo mga kaigsuonan nga nagpadala sa ilang mga prayer requests. Yes. Ang amo igsuon si Sister Grace Matbagon ang iyahang kinahanglanon Ginoo nga mag-ayo ang iyang gibati sa iyang kidney aron nga magpadayon ang iyang pagtrabaho nga walay problema. Amo sad gidala sa imo Ginoo si Brother Victor Jaime o si Brother Jaime sa Copayo nga hinaot nga ang mga medisina o mga diagnosis sa mga doktor nga iya gibati nga stroke makahatag og alibyo aron nga makabaton man siya og maayong panlawas. Yes. Amo sa gidala sa imo Ginoo si Sister Jezebel Nacorda nga naay problema sa iyang suso. Hinaot pa nga kini maka hatag og eksakto gyud nga diagnosis pod ang doktor nga makahatag upod og eksakto nga tambal sa iyang bukol sa didi og kining among igsuon nga nag-request na apo say problema sa iyang tumor sa iyang utok nga hinaot pa nga magiging successful og maging complete ang iya pag-ayo aron makaserbisyo pod siya sa iyang pamilya og sa imuhang simbahan og komunidad. Og amo sa gidala sa imo Sister Nympha Antiligando sa Parañaque. Hinaot Ginoo nga ang iyang pamilya, ang iyang kinabuhi, ang iyang trabaho, ang iyang pagpaayong panlawas maampingan sad niining crisis sa virus. Og amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother Jerry Biting, usa sa mga frontliners didto sa Kuwait. Hinaot pa amahan nga ang imo pagtabang kanunay hatag sa iya og kalipay aron makasurvive siya niini nga mga sakit sa krisis sa virus. O kauban sa namo si Brother Ruben Bacos nga hinaot pa nga ang iyang operasyon sa baga makumplito ang iyang pag-ayo o kining among igsuon nga ang iyang pamilya maampingan sad sa sari nga mga problema niining kalibutana. Ginoo amo gipasalamatan nga kining mga prayer requests hinaot nga matubag mahatag sa ilang suno sa ilang kinahanglanon sa ilang mga kinabuhi kay amo kini gihangyo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you for that prayer kapaglaom Pastor Pagunsan. Alang sa pagpadayon mga kapaglaom, we have kapaglaom mind to give us the batch 2 sa ato ang mga prayer requests. Prayer is a necessity, for it is the life of the soul. Happy Sabbath once again sa mga kapaglaom nga kamanay nagkasabay sa atong mga programa. And also happy Sabbath alang sa mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer request.
So here's some of those prayer requests as our batch 2 sa mga prayer requests. Let me read. So first is let's include in our prayers mga kapaglaom ang ato ang sender from 7794. Kapaglaom Charmaine Sumikad, nagsakit ang iyahang ulo mga kapaglaom atong siya iapit sa mga pag-ampo. Also atong i-include sa atong prayer ang atong sender from 1669. Let's include in our prayer kapaglaom Ruth Tangunan Tanara from Kalumpang, General Santos City. Kay right now, she is suffering with vertigo and di man gani siya makalakaw or nagstay lang siya sa iyang bed. So let's include for her immediate recovery mga kapaglaom. Let's pray for that. And also, let's include in our prayer at ang sender from 1983 mga kapaglaom. Let's pray for Pastora Gargar. She is 86 years old, 86 anos mga kapaglaom apan nagsakit ang iyang tuhod. So ako kiniapit sa pag-ampo. And this is from Kapaglaom Jane Gargar Castro from Zamboanga City. And also we have another sender from 8617. Let's include in our prayer. Gikan ay mga kapaglaom ni Tini de la Cruz from Kumalarang. So let's include in our prayer ang anak nga si Rina de la Cruz. Kini di ay nag-apply og trabaho as a senior high school teacher sa PNP sa ilang dapit. So we will pray for the Lord's will or the Lord's guidance and whatever the Lord's plan alang sa iyang anak. If it is the Lord's will na mahimo siya nga part ini nga institution, we will pray mga kapaglaom madawat siya ni og tawagan dayon siya. But if not, we will pray mga kapaglaom na ma-lead siya or magyahan siya sa saktong workplace na gina-prepare sa Ginoo alang kaniya. And we will also include in our prayer mga kapaglaom ng atong sender from 0754. So this is let's include their family. Wala lang specify if unsa ang family name, but I know the Lord knows kung kinsa ang whoever the sender. So let's include in our prayer mga kapaglaom buhi lamang iyang handom that magkaroon sana ng magkaunawaan sana ang iba't ibang kapatid ko. So we will pray for their family, whatever problems had their family. I guess this started right after their father died. So we'll pray mga kapaglaom that there will always be peace and love inside their families. And also, we will pray, lastly, we will pray for our sender from 8663. So let's pray for this very important mga kapaglaom. Let's pray for our president, for the guidance and for the wisdom. Whatever man yan ipapapad sa ato ka presidente, we will pray for that. It is always for our good. And also, we will pray for Gao family, for their unity. And we will pray for, let's pray mga kapaglaom for those people that are infected with COVID. We'll pray for their recovery. Yes, we will pray for their recovery. And most especially, we will pray for our frontliners mga kapaglaom. They've been fighting for this battle against this crisis, against this pandemic disease. And even we have heard a lot of news, either sa Facebook or TV or sa mga newspaper that many of them died because of that. And we considered them as our heroes mga kapaglaom. So we will pray that those who remain standing right now or nag-work gihapon inside the hospital, we will pray that they will always be safe and will always be protected with our Lord. So we will also pray for the families mga kapaglaom that are affected with this lockdown. I know kita majudanan ang naapektuhan sa lockdown, no? But there are some of those families na galisod sila sa pagpangitao nga pagkaon. So we will pray for them and also pray that may it be the Lord will give instruments for them na aron ma-providean sila sa ilahang mga panginahanglan. And those are the second batch of our prayer request kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor. Once again mga kapaglaom ato kining include sa tong pag-ampo, write that down sa inyong mga prayer book. So this has been your kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that the Lord is good. He is the stronghold in the day of trouble and He knows them that trust in Him. Happy Sabbath. Daghang salamat kapaglaom Mind, and this time we have a kapaglaom Pastor Pamisa to pray with us. O mga kapaglaom, gusto namo kamo nga
imbitahon sa pagampo kauban kanamo alang ni adtong mga naisgutan nga mga tao nga nagkinahanglan sa ato nga pagampo. Magampo ta. Amahan na mo nga balaan nga nas kitasan sa mga langit. Ginoo nining takna sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay. Kami Ginoo nagpasalamat sa kahigayunan sa pagduol dinha kanimo kay nasayod kami kung wala ikaw wala kami mahimo. Ikaw ang tag-iya sa among mga panginahanglan. Ikaw ang solusyon sa tanan namong mga problema. Karon Ginoo kami nagaduol kanimo pag-usab. Dili gid kami matagbaw sa pagdangop dinha kanimo tungod kay nasayod kami nga ikaw lang ang angay namo duulan mahitungod niini. Ako nagampo Ginoo sa pinasahi alang kang Charmin Sumikad. Aduna siya gibati Ginoo sa iyang ulo, sakit sa iyang ulo. Hinaot nga ikaw magahikap, magatuyod sa imong makamot nga imong gigamit sa unas pagpangayo sa mga masakiton aron niya Ginoo iyang mabatnan ang kaayuhan sa iyang gibati. Mayn man usab Ginoo nagampo ko alang kang Sister Ruth Tanara. Hinaot unta Ginoo nga ikaw usab magaayo ana siya karon sa iyang higdaanan. Wala siya makatindog tungod sa iyang gibati nga vertigo. Hinaot unta Ginoo nga ikaw magapanalangin kaniya kung doon na may mga tambal nga gidapat kaniya. Bisan kinsa man nga nagatiman kaniya, hinaot nga ikaw magapanalangin niini nga kini masig katabang aron sa iyang madali nga pagkaayo sa iyang ginabati. Nagampo sad kami Ginoo alang kang Pastora Gargar nga karon Ginoo nagbati sa kasakit sa iyang tuhod sa kahigayon sab nga siya nabalda sa iyang pagduol dinha kanimo og siya nang ampo Ginoo. Kami nagampo alang kaniya nga unta imo nang ayuhon ang iyang sakit sa iyang tuhod aron unya kung matapos na kining krisis karon nga nahitabo siya makabalik sa pagduol dinha kanimo makaadto sa imong balay nga alampuanan. Amo sang gidala kanimo Ginoo si Primina de la Cruz. Ikaw Ginoo nasayod sa iya karon nga gipili nga mahimong trabaho. Nagkinahanglan siya siyang giya Ginoo tungod kay duha man kini ka klase sa trabaho. Mahimong usa ka magtutudlo o mahimong usa ka pulis. Tuguti Ginoo nga ang imong kabubuton ang matuman alang kaniya ug labos na ng tuguti nga bisan asa man niini ang imong ihatag kaniya tuguti nga kini mahimong instrumento aron siya usab mahimong instrumento sa kaayo ug taytayan sa panalangin alang sa uban pinaagi sa trabaho nga imong ihatag kaniya. Amo sang gidala kanimo Ginoo ang pagampo. Sa pagampo hining usa ka nagpadala nga wala man niya gisgutan ang iya nga ngalan Ginoo apan do na siya dako nga kabalaka sa iya nga sitwasyon sa iya nga pamilya na karon wala na nagkasinabtanay. Naghangyo kami Ginoo nga ikaw magpatunga na niini nasayod kami nga ang yawa nagapaninguha karon sa pagbungkag sa matag pamilya kay kini Ginoo nasayod nga kung mabungkag ang pamilya mabungkag usab ang mga relasyon mabungkag ang iglesia ug bisan pa ang komunidad mabungkag. Tuguti Ginoo nga ang ilang pagkadili pagsinabtanay dili mo sangko sa mas grabe pa nga kahimtang kundi sila mabatnan nila ang kalinaw ug pag naghigugmaay ug unya magmadaogon ang imo nga kausa. Ug amo sang gidala kanimo Ginoo ang pagampo sa pagampo ang Gao family nga unta Ginoo mabatnan usab nila ang panaghiusa so samang request na among gisgutan kaganiya tungod kay nasayod kami nga niining panahon na nagkinahanglan ang among panaghiusa dili lang sa among simbahan dili lang sa among komunidad kundi diha gid mismo sa among tagsa-tagsa ka panimalay. Amo sang giampo kanimo Ginoo ang Pangulo sa Pilipinas Presidente Rodrigo Duterte na sayod ikaw sa kadako sa responsibilidad nga gipatong kaniya sa nasod. Naa kaniya Ginoo nagsalig ang tanan nga aspekto sa usapang panggobyerno sa tibok nasod bisan unsa man nga desisyon nga iyang mahimo. Apan ako Ginoo naghangyo nga ikaw magagiya kaniya nga unta ang mahimo niyang desisyon pabor diha sa katawhan ug pabor diha kanimo pabor sa kaayuhan ug pabor sa kasiguruhan sa imong sa katawhan sa Pilipinas. Panalangini usab Ginoo panalipdi ang mga frontliners karon nga naa sa mga hospital o sa bisan asa mang dapit Ginoo bisan asa man nga institusyon nga nakigbatok karon sa niini nga dili makita nga kaaway nga mao ang coronavirus. Tuguti Ginoo nga sila maproteksyonan ihatag kanila ang kahimsog sa panglawas igo nga
makabatok niini nga balatian panalangin sa Ginoo labaw sa tanan kadtong anaa na nataptan na niini nga sakit hinaot nga ikaw magpadayon sa paghatag kanilang kahimsog sa panlawas panalangin ni Ginoo ang mga tambal ug ang mga butang nga gi-aplikar dinha kanila nga kini Ginoo maghatag og kaayuhan kanila ug sila makabalik sa ilang normal nga pagpanginabuhi ug unya mahimaya ang imong ngalan tungod kay ilang nasaksihan ang imong gahom. Dili kami matagbaw Ginoo sa pagdangop kanimo. Itugyan namo kanimo kining tanan pasayloa kami Ginoo sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Thank you for that prayer kapaglaom, Pastor Pamisa. Og daghan salamat sa atong mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer requests o praise reports. Mga kapaglaom, Pastor, nindot Yes. kaayo, timely kaayo ang atong paghisgutan nga discussion. Karong adlaw mga kapaglaom, I'm sure excited ang tanan sa continuation sa atong nga discussion the past 2 Sabbats kapaglaom, Pastor Pagunsan. Ang ato ang pagaisgutan today mga kapaglaom, cleanliness, the law of heaven, no? Amen. Ang atong quote of the day mga kapaglaom, mabasa nato, one of the most prolific sources of disease is the transgression of the laws of life in regard to personal habits. Order and cleanliness are the laws of heaven. Gikan na sa Christian Temperance and Bible Hygiene ni Mrs. Ellen G. White. Ang pirmirong pangutana, no, ato ang i-discuss karong adlaw mga kapaglaong, Pastor, why is cleanliness considered a law of heaven? Let's start with kapaglaong, Pastor Pagunsan. Thank you, kapaglaom Giselle. Ako excited ni sa nga topiko kay Yes. dili lang sa atong physical health ba? Yes. May relasyon di ay ni sa atong spiritual health man, no? Yes, true. Naatay na dunggan gikan patay elementary. Gamay pata. Ingon nila, cleanliness is next to godliness. Onya ako ni gisubay-subay karon lang gyud ko kabalopod pag abot ani nga topiko. Asa ka gikan ni? Nabas Biblia ni or whatever. Yes. Ay naa di ay na nga gi quote di ay na ni isang bantugan nga preacher John Wesley katong 17th century. Usa di ay ni ka proverb nga gibuhat aron nga sa iya pagsulti na appeal diha di ay ang moral and personal hygiene. Mao na nga ingon dinhi, why is cleanliness considered a law of heaven? Yes. Kay bisan si Sister Ellen White nagsulti niini, nag-ingon siya, heaven is pure and holy. Makita ni sa ML 129 paragraph 4:6. Heaven is pure and holy, and those who pass through the gates of the city of God must here be clothed with inward and outward purity. Mao day na nga gi-consider ni siya nga dapat mahinlo, di ba? Katong panahon nga tuwa sila dito sa Sinai, nag-ingon ang Ginoo ato nga, Moses, magpaninlo mo kay ugma ako ihatag ang kasuguan. So naaday dapat preparasyon pod ay kita sa atong kaugalingon. Naay pagpangandam. Naay pagpangandam. magbuhaton. Oo. So thank you nga at least mga kapaglaom, mga kaingsuonan, hinaot nga dili lang kita sa physical magpaninlo. Oo, kundi apil pod ang atong espirituhanon nga kinabuhi ani. Wow. So, Pastor Pamisa, nagpasabot kini di ay nga, ang kining maghinlo ka, magatiman ka sa imong lawas, dili lang sa imong lawas, apan sa tibuok, sa imong surroundings, so sa imong nasakupan nimo, nagsugod pag din ka ni adto, Pastor, unsa man imong ikaingan? Oo, kay sa ako, kini siya manggod ang pagsugo sa cleanliness. Iya gini sa Ginoo. Because whether we like it or not, it's established fact nga ang Ginoo may utor sa cleanliness. Siya ang utor sa cleanliness. Dili man siya karon lang sa ato karon, di ba? Yes. So dili lang ni siya by word. Dapat practice gini sa mga tao nga magsunod sa iya ang kalimpyo. That's right. Excuse me, Sige, Pastor. kapaglam din sila. Napa ko idugang ato. Sige, go Kini on, sa gisulat ni Sister Ellen White Yes. sa Sons and Daughters, page 173, Wow. paragraph 4. Ako kuno ni basahon ha. Ingon din
Heaven is a clean and holy place. Of Wow. course. Yes. Heaven is a clean and holy place. Walay misi Why dito? Walay kagaw dito di ba? Ingon din God is pure and holy. Indeed. And then ingon din all who come into His presence should take heed to His directions and have the body and the clothing in pure, clean condition, thus showing respect to themselves and to Him. Yes. The heart must also be sanctified. Those who do this will not dishonor His sacred name by worshiping Him, while their hearts are polluted and their apparel is untidy. God sees this everything. And last point, nag-ingon din He marks the heart preparation, the thoughts, the cleanliness of those who worship Him. Yes. Mao di ay nakapaglaom Giselle dapat maninlo gid ay ta. Manghinlo kita, mangandam ta. Mangandam ta. Yun, oh. Part Oo. Tinuod. Ibisan gud sa atong anong atubang ka og mayor, atubang ka og Oh, bitaw po do. Ligo mangyud ta, ngano mangandam mangyud ang atong the best gud nga sanina. So, sa isa ka point magud murag mainsultuhan magud imong kaatubang nga murag niwa na kaminos ni sa ako nga kuan. Tinuod po. Oo. Sakto po. The same as true as if we are going to face God, labi na sa atong pagsimba. Oh, tinuod po. Oo. Murag wala nato siya gitagaan og dako nga pag walay value ba siya sa ato kung wala sad ta di ta Tama po do. clean, di ba? that's right. Because we all know, mga kapaglaom, that our God is a God of order, no? And He requires order and cleanliness to His people. Amen. Kanang gitong kusog kita maghimantay nga, ay nga naman na siyang manggiatiman siyang lawas o sa iyang kaugalingon. Ya kita day mismo nagkulang punta ni ana, no? So atong bantayan kining usa ka abilidad nga dili lang ay applicable dinhi sa kalibutan o dinhi sa atong yuta nga ang gitawhan nato karon apan makapaglaom, this is very essential, no, kung kita magpuyo na ni nang ginharian sa langit. Ang ikaduhang pangutana, makapaglaom giisgutan diri what are the instructions God gives to us about cleanliness? Unsay mga instructions di ay? Let's start with Pastor Pagunsan. Okay, thank you gyud no. Mo na ingon nga kaniha atong gikot ang line, godliness is next to godliness. Og ato mahisgutan nga diha umpisa na siya sa ato nga puy-anan. Mao na nga sa gagmay pagani kita katong eskwela pa. Yes. Ingon sa atong maestra, mo na guro batasan mo sa balay nyo ay. So bantayan ginato na no mga kaigsuonan. Tinuod. Now ako basahon ingon ni Sister Ellen White sa Counsels on Health. Page 61. When severe sickness enters a family, there is a great need of its members giving strict attention to personal cleanliness, diet, to preserve himself in a healthful condition, thus fortifying himself against disease. It is also of the greatest importance that the sick room, ang kwarto, from the first, be properly ventilated. Yes. Mao na sa una, uy, sarad anta, mga pertahan kag mga kway basi masudlanta sa hangin nga bugnaw dili di ay dapat i-open na aron nga in and out. Hadlok sa panuhot. Oo. Oo, tama. So mo na nga home hygiene gyud. Yes, tinuod yun na. Kapag lang Pastor Pamisa, doon na kayo duga? Sumpay gamay sa kang Pastor Pagunsan magod nga kuan nga kanang mahibaw-an daw og unsa kas imong balay. Sa imong gud magbalos-balos mangud ni paghugawan ka niya, maghugaw-hugaw ka dito sa eskwelahan, moingon ang mga maestra, mao ni sa inyo dong, hugawan mo dito. Mo na Nya usay gitudlo sad sa inyo. kung limpyo dinhi sa balay, uli ang mga bata niya maghugaw-hugaw, mo ni gitudlo dito sa eskwelahan. Tinuod po, do. Bawas po, Bawas ba? Kay dili sa akong gisulti established fact mong guni dili man siya pwede nga dito lang kalimpyo dinhi dili sa di ba bisan asa. Ang ikaduha dinhi ingon dinhi sa Review and Herald no John 10:19 truth never places her delicate feet in a path of uncleanness or impurity. He who was particular that the children of Israel should cherish habits of cleanliness will not sanction any impurity in the homes of his people today. God looks with disfavor on uncleanness of any kind. Di siya ganahan gyud bisan unsang English in any kind, that means all inclusive. Tama po, do. Yes. Oo. So,
Gani no mga kapag ang pastor pagunsa pastor pamisa kaya bitang inighuman nato pamalingke kung asa man kita nagkuha sa to ang mga source of groceries nato di din ta mo sulod sa atong panimalay no usahay na patay mga kanang disinfection nga ginabuhat alon Tama po. kada bang virus kay balo no ano mga virus nga ato nadala kung asa man tanang gawas posible natong madala sa ato ang nga balay mo nang gina-advise pod nga dili dayon paggalutoon kanang mga ginapalit dayon nga mga products no kaya ato pa nang i-disinfect kay tungod og alang tungod kay do natay virus karon nga naga kuyanap sa ato ang kalibutan so di tapod magpasagad no sa ato ang mga ginabuhat gani gi-advise pud ta ni Mrs. Ellen G. White mga kapaglaom nga kung anaa ang presensya sa atong Ginoo sa atong panimalay og magapossess kitag earnest loving hearts then a humble home made a bright ingon dili made a bright with air and sunshine no ato ang tugutan ni atong panimalay kuan pod makasulod pod ang sunshine ug ang kaning air and cheerful with the welcome and unselfish hospitality karon di makita makapasulod sa atong panimalay no kay naka-quarantine pa man ta apan ato ning himuon mga kapaglaom tungod og alang mahimaya nato atong Ginoo ug isgutan pod diri will be to our family and be weary traveler a heaven below gani. Amen. Very common phrases sa to ang kapaglaong pastor no let us make a little heaven down here. Amen. No? Kapag laom Giselle, ang makita ba kaning atong gikuan karon. Nakaing ko maugid kining ginhimo karon sa panahon sa Israel, di ba? Sa di pa sila mobalik, yan din they were also commanded to carry all the refuse to a great distance from the camp. Kay karon mga doktor nahibawan ako ang kuan dili pa sila sulod dito lang sa grahe i-disinfect na nila ang ilang mga dito, di ba? Mao gyud kay ko mao gyud sickness that's not come without a cause kay ang sakit man gud dili mo na moabot nga walay hinungdan, di ba? So mo nang kinahanglan gud very careful bisan sa una sa ila grabe ilang restrictions sa wala pa nila nahibawan sa una ang virus. Ang desat kanito wapay balay. Wapay balay. Dito ba sa wilderness pa to, di ba? Much more karon sa ato, di ba? Exactly. That is alright, no? So makapaglaom kung giun sa nato pag pangandam no kung dunay mga bisita, mga highly ranking sa ato ang komunidad or kinsa man ang special guest nato, dapat mas mangandam gyud ta labi lagi sa pagbalik sa Yes, komunidad. correct. No? Mga kapaglaom we pray nga doon natay nakutlo sa ato ang mga nga diskusyon karong adlaw ug sa gisgutan po diri ang mga kapaglaom that heaven is pure and holy. Amen. And those who pass through the gates of the city of God must here be clothed with inward and outward purity. So Exactly. adunay paghinlo sa sulod ug sa gawas Inward, sa ato outward. nga personality, no? So mga kapaglaom, sa pagpadayon doon natay ang music video nga paglantawon, we pray nga makadugang kinig inspirasyon alang kadaton tanan. Let us watch this. Amen. Like thine, can be
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat labi na gyud kaninyo nagatanaw sa inyo ha mga FB Live, no? Palihog ayaw kalimot mga kapaglaom sa pag-share sa ato nga link sa ato nga episode karong adlaw tungod kay nindot kay atong gisgutan sa ato nga discussion kaganina ug makahimo pagintag pag-ampo sa atong mga friends, no? Sa atong mga family members ug sa kinsa man atong gusto ampuan karong adlaw. Also joining us in prayer today is kapaglaom Julito Makiling dinha sa Barubo, Surigao del Sur. Mga kapaglaom, basin dunaw kamoy itimbaya sa ato ang mga kapaglaom. Oh. Pastor Pamisa. Ako lang greet ang atong mga literature evangelist Yes. around Yes, the Union Territory, ng atong mga leaders, mga area publishing ministry leaders, ang atong mga publishing directors nga karon siyempre tune in, no? Nagtanaw either in the television or sa live streaming. No? Yes. Kumusta kamong tanan? Nang hinaot ko nga ang Ginoo kabay pa nagapakamaayo sa inyo, kung naghatag sa inyo sin proteksyon. Amo lang na siya. Kapag naapa ko'y sa taga Davao ni sila o sa Mindanao. Kasagaran atong paminaw ang daghan sa mga taga Mindanao. Yes. Kasi ginatawag na sa una, grade 1 pa ko, Land of Promise. Na dito dahil Joanne and Nep Hernaez, Yes. dahil Rachel de la Cruz, nga ang iyang pasalamat nga nag-ayo man mga anak niya dito sa Ireland, dahil Luida Oxinia, dahil Lord Oxinia, paminaw ginasla kada Sabado. So thank you mga kaigso kapaglaom nga nagapaminaw ko mo kada Sabado. Kadali lang guys, kapag laom Giselle, dahil nalimtan ako, may mga viewers data sa Luzon. Wow. Ang atong mga publishing director sa Luzon, Yes, ni Pastor ayong Freddy. adlaw. Pastor Freddy Matirasi, gasunod gidaw siya sa atong programa din sa Praise the Visayas. Lord. Okay. So mga kapaglaom, sa walay paglangan atong paminawan ang third bus sa atong mga prayer request. We have kapaglaom Renan to read us the prayer request. Kapaglaom Renan. Yes, kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor Pamisa, mayong adlaw Happy ipapahulay. Sabbath. Happy Sabbath ug sa ato apong mga tagasunod nga nagtan-aw sa television o sa Facebook Live. Mayong adlaw ipapahulay. So, akong pagbasahon ang mga ampuanan nato o gipadala via text message. Unahon ako ang gikan ni Miss Arpon. Ang iyahang pag-ampo mao para sa iyahang pag-umangkon nga tuwa karon sa Cagayan de Oro City Hospital. Naa siya sa ICU, na-admit siya, and atong ilista ang pangalan si Vivienne Antoinette Alaan. Another prayer request gikan ni sender 3241 nga unta matagaan na unta sila sa Ginoo og anak sa iyahang bana kay 6 years na sila nagminyo kapaglaom Giselle o kapaglaom Pastor Pamisa, no? And mao gyud ang ilang hangyo nga unta ihatag ni kini sa Ginoo. Ang additional prayer pud nila nga magdiayon is unta magstay lang sa adlaw Sabado ang ilang mga days off. And labaw na gyud pod sa tanan nga good health long yun, no, sa ilang mga kauban o sa iyang bana o mga igsoon po nila apil ang iyang mama o papa. Ana po tay prayer request gikan ni sender 3390. Magpaampo siya para sa iyang family, para ni Mr. and Mrs. Stephen Gonzalez, Valenzuela, Lumacao, Gileste, Cerdan, and Bero families. Sa panang mga kaigsuunan niya o mga kaigsuunan sa Ginoo uban sa tanang mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan. So what a thoughtful prayer request na para gid sa tanan, no? And gikan po ni kapaglaom Jude Saho, she would like to ask for prayer for the safe flight of his sister na si Aisel May Saho gikan sa Dubai and padulong dinhi sa Philippines karong April 24. Gikan po ni June Mar Alabanza Akain. Magpaampo siya para sa iyang mama nga si Marjorie Akain na ay sakit nga brain tumor, no? And iyang paghinaot o pag-ampo nga matagaan siya sa Ginoo og milagro nga maayo siya kay almost 10 years na siya ing ana ang iyang kahimtang dili siya makalakaw. So gikan pud ni Aldrin Arrogante, iyang ipaampo si Rolene Negre nga tuwa karon sa California
doon na siya mga lesion sa iyang liver o na siya GI mass. Mura gastrointestinal mass siguro niya ang pasabot. And he already went through EGD, waiting for the results na lang. So atong iampo, maunta ang resulta kini dili lang na mga negative lang o maayo lang ang mga resulta niya. So mao kato kapag laong Giselle o kapag laong Pastor Pamisa kini once again si kapag laong Renan gikan sa Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Daghang salamat kapag laom Renan. God bless you there. Sa ato ang batch 3 sa atong prayer request, let us request of Pastor Pagunsan. Pleasure. Mag-ampo kita mga kaigsuonan. Amahana mo sa pag-usab. Amo gi dayig ang imong bililhon nga pangalan. Nagpasalamat kami nga sa gihapon kanunay ang imo nga pagtagad, ang imo gidulungog pamatian nimo, pinamatian ang among mga paghangyo. Niya dinhi ang among mga kaigsuonan nga naay mga pinasahi o espesyal nga mga prayer requests. Hinoo among tagaan og pagtagad si Brother Bibin Alaan naa sa ICU na admit. Yes, Lord. Hinaot nga tagaan mo og kaalam ang mga doktor, mga nurses, og ang mga gadgets, mga equipments nga ginapahimutang sa iya nga makatabang mag-ayo aron nga siya makaserbisyo siya sa iyang mga pamilya, simbahan o sa komunidad. Amo sad gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga naa siya'y sincero og honest nga paghangyo sa iyang ilang kinabuhi bilang asawa og bana. Ginoo, sama sa milagro nga gihatag mo kay Abraham o kay Sarah, Yes. o sama sa panahon nga naghangyo sad ang mga katawan nimo sa pinasahi nga anak gihatag nimo Ginoo. Hinaot pa nga ang ilang paghangyo mahatag pero kini suno sa imong kabubuton. Og salamat Ginoo nga gintagaan mo sila pagtubag sa ilang pagampo nga ang ilang trabaho ang day off nila Sabado. Og gitagaan nimo sila og niini nga pagtagad hinaot nga tagaan pa sad nimo Ginoo og eksakto sad nga tubag ang ilang hangyo nga nakay makaanak Yes, unta sila Ginoo niining mga panahonan. Og ila pod gidala ang ilang papa og mama nga may maayo nga panlawas. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang hangyo sang amo igsuon nga ang iyang igsuon si Asil Saho nga mag-abot sa karong April 24 Yes. gikan sa Dubai pauli dinhi sa Pilipinas makaabot nga may maayong panlawas. Og amo sa gidala sa imo ang amo igsuon nga naa sa Tambalanan sad si Sister Marjorie Akain nga naa siya'y problema sa iyang utok na tumor nga sobra na mga 10 years nga di sa kalakaw Ginoo kabay pa nga giyahan mo ang iyang mga tambal nga maka-alibyo sad sa iyang mga maayong panlawas. O amo sa gidala sa imo si Brother Rolin Nigri nga naasad kakurian sa iyang physical nga lawas nga naay lesion sa iyang liver. Yes. Og GI mass sa iya panlawas hinaot Ginoo nga matagaan mo sa eksakto nga diagnosis kini mga doktor nga kabaton siya og maayong panlawas aron makapadayon sad siya sa iyang trabaho og sa imong simbahan. Salamat Yes. Ginoo nga kinitanan amo giplastar sa imong atubangan nga makahatag ka og eksakto nga pagtubag suno sa ilang makinahanglanon. Kay kami nagapasalig nga mabaton nimo kini sa pangalan ng Hesus. Amen. 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 Thank you for that prayer, Pastor Pagunsan. Mga kapaglaom, atong paminawan, si kapaglaom Kevin ang maghatag ka nato sa batch 4 sa atong prayer request. Happy Sabbath, brothers and sisters. Mga kapaglaom, another day of Sabbath rest
where we can pray to God and offer to Him our thanksgiving. Jesus knows the needs of His children and He loves to listen to their prayers. So let's now read the next batch of our prayer. Prayer for Tita Emma. Kay naay mitubo nga bukol sa iyang tiyan ug karon parehan na kini kadaka sa ulo sa bata. So let's pray nga hinaot mahimong okay lang ang tanan. And also let's pray for Lola Salvacion nga giatake sa high blood ug naa siya karon sa sanitarium hospital sa Bacolod. Let us also pray for our brothers and sisters nga ilang gamiton ilang mga gadget in a useful way nga makashare sa pulong sa Ginoo, maka-reach out ug mga hamiling kalag for our Lord Jesus Christ. And also prayer request from Bibi Chris Silvano. Let's pray nga kining nga threat sa COVID-19 will end soon. And also a prayer from Joy Silvano. Prayer sa iyang tibuok nga pamilya, especially sa iyang brothers and sisters, the Aranio and the Luveriano family nga naa karon sa Antipolo City o sa iyang nieces and nephews nga naa sa Baliwag, Bulacan. Also, let us pray sa siblings ni Cleophil Biniga nga hinaot nga ma-convert sila into Seventh-day Adventist, and also sa ilaang duha ka anak nga madala pud nila ilang mga kapika sa kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Brothers and sisters, let us always pour out our thanksgiving to God, for He is indeed a loving God and a caring God for all of us. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu, reminding us that we shall not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Daghang salamat kay Paglaom Kevin. To pray with us, at ang batch 4, we have Pastor Pamisa. Okay, atong ikalipay ang pagdangop pag-usab sa Ginoo, mga kapaglaom. O once again, join with us as we pray for our subjects of prayer. Atong iduko atong maulos pag-ampo. O Dios na mga gamhanan, tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya sa tanang butang. Ginoo, dili kami matagbaw sa pagdangop nga kanimo, kay bisan kami imumang hinimo. Nasayod kami Ginoo nga kung wala ikaw, wala kami mahimo. Nagdangop kanimo kami tungod kay ikaw ang solusyon sa tanan namong mga problema. Ikaw ang kasulbaran niini. Ikaw ang maghahatag og kinabuhi. Ako nagampo Ginoo sa pinasahi alang kang Tita Ima Bordado nga na-diagnose siya Ginoo sa usa ka ovarian cancer niadtong 2018. Apan sa makadali Ginoo naangkon niya ang pagtambal sa kaniya, pinagi sa chemo ug sa surgery. Na-clear siya niadtong 2019, pero karong bag-o lang Ginoo naa na siya nitubo nga bukol sa iyang tiyan ug paspas kayo ang pagtubo nini Ginoo. Apan nasayod kami Ginoo nga alang kanimo, pariho lang kining tanan. Tungod kay walay butang imposible alang kanimo, ikaw gani makabuhi man bisan pa sa mga patay. Naghangyo ako Ginoo nga ikaw magatabang kaniya. Panalangini ang mga doktor, ang mga tambal nga igadapat kaniya kini Ginoo, masig katabang sa iyang madali nga kayuhan. So samang paagi usab Ginoo, imo usab kini ipahamutang ang kaayuhan ngadto kang Sister Salvacion Kasiple kansa nga giatake tungod sa hypertension Ginoo nga naa karon sa Bacolod Adventist Medical Center. Naghangyo ko Ginoo nga sa samang paagi ikaw gihapon magahatag og kaayuhan sa iyang gibati, mabalik sa normal ang iyang blood pressure ug unya mabalik sa normal ang iyang paglihok-lihok ug labos nang Ginoo makabalik siya sa pag-alagad ug pagsimba kanimo. Amo sang gidala kanimo Ginoo ang usa ka concern sa imong anak si Nobs Juliesa nga siya Ginoo nagampo tungod kini karong kauswagan sa teknolohiya. Tinuod nga kini naghatag kanamo og mga maayong butang tungod kay bisan pa sa nahitabo karon nga dili kami makaadto sa simbahan, makikita ay pisikal, personal. Apan salamat Ginoo sa teknolohiya, sa mga gadgets, sa mga cellphones, mga television, sa internet nga kami gihapon Ginoo makahimo sa pagsimba og tingob, makapamati sa imong pulong sa tingob. Apan sa laing paagi usab Ginoo, mahimo usab kini nga magamit ni Satanas aron sa pagbira kanamo. Palayo din kanimo tungod sa mga dili maayo nga mga butang nga ikahatag niini. Tagahay Ginoo ang among mga hunahuna ug giya, lig-una kami nga dili kami magtutok diha lamang sa mga butang nga among gikalipay, kundi
bisan usab sa mga butang nga amo ikalipay ug makaayo kanamo, makapatubo sa among relasyon dinha kanimo. Giampo sab namo kanimo Ginoo sa pinasahi ang pamilya Silvano, Ginoo. Hinaot nga ikaw panalangin kanila labi na sa mga igsuon ni Joy Silvano, si Sister Aranio og Luberiano family sa Antipolo City ug sa iya mga pagumangkon ng mga lalaki mga babae sa Baluywag, Bulacan. Hinaot unta Ginoo nga ikaw magpadayon sa pagpanalipod, maghiusa kanila sa imong gugma og proteksyon. Amo sang giampo kanimo Ginoo si Clufil Biniga. Salamat sa kahingawa sa pagduol nganha kanimo Ginoo tungod kay siya lang karon ang nagabarog ingon nga nagdawat kang Kristo ingon nga personal manluluwas. Gusto niya Ginoo nga maangkon sa iyang pamilya ang kalipay, sa iyang mga igsoon ang kalipay nga inaangkon sa diyang siya ni dawat kanimo. Naghangyo ko Ginoo nga ikaw magpadayon sa pagpakita sa imong gahom niini nga panimalay hangtod unya silang tanan Ginoo maghiusa diha sa kapagtuo ug mahiusa ni ng bagong langit ug bagong yuta nga imong giandam. Itugyan namo kanimo kining tanan Ginoo. Salamat sa kahigayonan sa pagampo ug pagduol dinha kanimo kay ikaw ang among gisaligan ug tag-iya sa tanan namong gikinahanglan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you for the prayer kapaglaom, Pastor Pamisa. Mga kapaglaom, in conclusion sa ato ang discussion kaganina, many expect that God will keep them from sickness merely because they ask Him to do so. But the prayers of those who do not regard the laws of life, God cannot answer because their faith is not made perfect by works. And it is astonishing to witness the prevailing ignorance relative to the effects which slackness and recklessness produce upon health. Daghan king salamat Pastor Pagunsan and Thank Pastor you. Pamisa sa inyong Thank you, pakiguban thank you. ug pag-ampo no sa ato ang mga prayer partners pod out there. Daghan king salamat sa inyong pakiguban kanamo sa tanan natong mga volunteers nga nagpadayon gayud, very dedicated no sa ilahang work. Ug let us pray continually sa ato ang mga frontliners, mga kapaglaom, Yes. ug sa ato ang mga brothers and sisters po nga naapektuhan gayud ni ining COVID-19. Yeah. Mga kapaglaom, let us remember sa akong gibasa kaganina, if you have God's presence and possess earnest, loving hearts, then a humble home made bright with air and sunshine and cheerful with the welcome of unselfish hospitality will be to your family and to weary traveler a heaven below. This is Kapaglaom Giselle on behalf of Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Neglect of cleanliness will induce disease. Sickness does not come without a cause. This has been your Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. If you would have your home sweet and inviting, make it bright with air and sunshine. And above all, invite the presence of God to abide with your family. This is your Kapaglaom, Pastor Pamisa saying, rejoice evermore. Kami, inyong mga kaabag sa pag-ampo, dinhilang sa Let's pray, Pilipinas! Where you don't have to pray alone.